Good day, Brother Jeff. Good day, bro. We Uh, are on our third episode sa yes. Familiar Verses. And I'm so Mm. excited na nagpadayon ta. Yes, Yes. circumstances. Mm. And I think this is really important so that we edify ourselves as brothers in Christ, as you said, fellowship. And also, Mm. maybe in some way or another, to all nga naminaw ani will also be encouraged and be not Mm. just informed but transformed in being Amen. followers of Jesus Christ. So, Mm-mm. okay, before we start, I think it's fitting we introduce ourselves, our Mm-mm. work, and our church, and if you can invite our listeners if na sila sa atong area. So, you can start, Brother Mm. Jeff. Ngayong adlaw, whatever time you'll be watching this. So, ako si Pastor Jeff Sanchez. So, I'm here in Cebu, and ang name sa church is As It Is Written Ministries. So, we are around in the boundary sa Cebu City ug Talisay. So, if you just happen to hop around diri sa Cebu, you can also come by. And we start our services around 10 a.m. and mga hangtod hapon na siya until the evening. So, this is quite a small church, but I praise the Lord God kay siya gid kanunay ang naga-sustain. And so thank you kaayo pod bro sa opportunity. Again, if you're in the area sa Cebu, where you want to learn an expository type, not just an inspirational type ng mga sermons and studies, di lang sa services, Pastor Jeff is able to cater the need nato Mm. spiritually. Gamit siya. Dili siya mao ang mohatag, but he is an instrument nga ni Lord to really guide you if ever you're in the area. But also, if you're in Mm. Negros Oriental, my name is Leo. As per the time of this recording, I'm the vice chairman and also a teacher dito sa Gihulngan Crossroads City Church, Negros Oriental, Mm. Gihulngan City. So Praise if God you're in na the bro. area, yes. Mm. Thank you, Brother Jeff. You're invited sa ato ang Sunday worship which will start around 8:30 Sunday school, and then there's another service sa hapon which is 3 o'clock. So I hope maka-fellowship po ta dito, ana. And then we have a prayer meeting every Wednesday. Inductive Bible study, personal nga inductive Bible study sa Thursday po. Sa Thursday. So for the third na tong meeting, ang John 10:10. Okay. So this is also very common kay ato nga basahon, ato sang i-consider diri sa English. So ang gisulti din is, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Kung ato Mm, nga Bisayaon, ang yes. kawatan na niani siya dinhi dili kay maghatag og kinabuhi kundi mangawat, mupatay ug muguba. Pero ako, si Kristo, ana siya pasabot dinhi, nianhi ko dinhi para muhatag og kinabuhi ug dili lang kay kinabuhi, mas padagayaon pa gid nako ni. So Wow. ingana nga sense. So ang how many times usually nga makam across ka ni bro nga verse sa mga in any platform whatsoever, church or gawas? Yes. To be honest, bro, I learned about this verse. It just amazes me nga na-quote ni sa usa ka pastor, and Mm. ang translation niya ana is that we should take care of our body. And I Mm. did agree. Inko nga we should take care Yeah, of di our man pod. body because Mm. kay na ay kinabuhing madagayaon nga kuan, but actually ang gikuan man gud yang gi-quote is sa last part. Wala siya, so Mm. for me I really did one time ko naka-learn ani is into through a sermon, and that wala siya gi-quote ra why you should take care of your body then ana because Jesus Mm. wants you to have an abundant life. Nito Mm. po ko, but yeah, I think this is something atong study. Is it? Nga Mm. kuan. Okay, bro. How about you, bro? Where in your experience, where do you usually hear about this verse and how it's being used? Usually ug kung i-mention na ganini siya ang John 10:10, so naagi po yung instance nga para sa imuha pod bro ma-mention about sa health. Also, just for a kuan lang kanang tidbit lang nga dili gid siya mo yang kuan pinaka-context gid gani gid niya. But ang ako Mm, nga nakuha usually ani John 10:10 gamiton siya for material things, material wealth mm, or mm. prosperity nga Yes. kung naa ka ni Jesus Christ,
hayahay ang kinabuhi. Kung naa ka ni Jesus Christ, ikaw dapat ang naa sa mga pinaka-top, ikaw ang first honor, ikaw ang pinaka-dato, ikaw ang manager, ikaw or ano, those things are good. Yes, you can attain those things sa imong kinabuhi. Pero if kung ato siya nga i-relate dinhi and ato ang basahon ng tibuok context, murag na somehow nga different nga approach si Jesus. But usually diyan ako usually makita ni siya nga kuan nga mga verses i-present, mga minister man or even networking or any sort of business, gamito ni siya nga verse nga na about success. O Yes. ginang kuan ani. Dili ni siya pasabot nga saad nga mahimot ang dato or wala nay problema ang kinabuhi, di ba? Dili pod ni saad gipasabot nga ang Kristohanon kanunay nga himsog ug walay kakulangon, di ba? And also dili pagsabot nga makabot na to ang tanan natong personal nga damgo. I think this is not in the context, and also like wala na jud kasakit ang Kristohanon nga kinabuhi. And muna siya, dili gyud nato na siya ibulag sa correct context. That's gonna be what we will be talking about, Brother Jeff, right? Yes. Kay kani bro, akong i-ask sa imo ha, what do you what can you say about what is life? God, but the chief end of man is to enjoy God and glorify God and enjoy Him forever. So mao na life. Mao na life for me. I think it's Westminster Confession, bro. Somehow na-affect siya nako nga mao na ang ako ang perspective when it comes to life. So everything we do, this life that we have is used for glorifying God and eventually to enjoy Him forever. So that's my take on that, bro. Indot nga giset na gid gi-benchmark na ginato kung unsay meaning gid sa life kay even gani sa Revelations if not mistaken Revelations chapter 4 nga we are created by God, gihimo ta sa Ginoo for His pleasure. And naapod sa Colossians nga ang tanang butang gihimo bisan kita by Him, gi-create ni Jesus and also for Him, para pod kang Jesus. So mo gid siya ang pinaka-essence sa life niya, since kay Jesus is life, then it means it's not dili siya about sa kanang unsay material nga things nga ato nga maangkon ingana. But anyway, ako'y ganahan nga i-emphasize aning sa background story aning nganong nasulti ni Jesus kaning kuan. So ang chapter 9 prior aning nga kuan nga chapter ka, if I remember kato ganing na ay butang nga kuan, he is blind and nangutan, I think nangutan naman tingini ang mga disciples kung kinsa ginakasala gid during ana. And then ang gingon ni Kristo is para ni mahatag para mapakita ang himaya sa Ginoo pinaagi aning butang nga tawo. Yes, tama gid ay. So motingon ni Jesus nga dili kani nga tawo or yung parents nakasala para ni nga madagaya ang himaya sa Ginoo. So nagwa siya glapok, pinagi sa laway, kabalo na tanas mas mga bata patang gagmay mo nang ipang tudlo daw nya itakapos mata. O giingnan niya adto sa Siloam. So naayo. So to cut the long story short. And then ang nahitabuan na gi-question siya maayo sa mga Pharisees. Kinsa may nag-ayo nimo? Katong kuan, ana ra ang butang nga taon, basta na ako'y nainiduol na ako, giingnan ako niya nga adto sa Siloam, human nga gitapuhan ko niya glapok. Ug naayo ko, nakakita ko. Nagduda pa sila. Ilang gitawag ang parents. Ana ang parents nga kay ang parents mahadlok man nga mo claim nga si Jesus ang Messiah, kay nituo naman sila kan Jesus. Ang ilang isulti, dako na bitaw na siya. Kat pangutan na lang gud siya gud kung unsay nahitabo niya nganong kami pa may pangutan-on nimo. So mao na karon ang gipangutan nagbalik ang buta. Pero nakakita na siya. Ana na dayon to ang kuan, ang mga Pariseo gibalik nila pangutana, kinsa man ginag-ayo giunsa man nga nakakita ka? Ni ana din ang buta, diri nako makita na karon. Kung kinsa to ang mga tao nga nag-worship gid sa Ginoo og nagbuhat sing kabubuton, sila gyud ang dunggon sa Ginoo. Dili mamati ang Ginoo sa mga makasasala. Ang buta pa mismo ang nisulti. Katong naayo nga buta. Na igo ang pride sa mga Pharisees. Unsa man kami buta? Nakaana pa ang mga Pharisees pa ba? Pero after that, nagpaila-ila gid si Jesus. Ako to ang nag-ayo sa imong mata. So mao na nga ni worship na dayon tong buta nga naayo, ni worship niya si Jesus Christ. So humana na mo na dayon ang conversation. Gihatag dayon niya kay naa man ang mga Pharisees na question man nila ilang kaugalingon nga unsa man buta po daimi. Ana si Kristo, verily verily I say unto you, mo na ni siya tanan.
about the sheepfold. Kato na ni siyang story about Christ is the shepherd and we are his Mga I sheep. am. Di I am, mga nga na, mag-I am gini si Mm. Christ, ani, mabahin. And then, ang permanente niyang isulti nga, naay uban nga, kawatan lang, kay igo ka sila, ang idea is, saka sila sa sheepfold sa lain nga pamaagi. Unsa ang Kawatan sheepfold, bro? sila. Sheepfold Ang kanang sheepfold, punong amura kanang murag. kuan siya kanang more siya kanang kaysa gawas nasod naamang guna sila kanang murag coral more defense nga gi-form Coral, nila og kanang coral, coral na square or rectangle ba na baalag unsa kadako na siya sa yuta basta dito i-keep ang mga karnero unya ang Ginoo naa siya sheepfold og naa siya pultahan og ang ingon ni Jesus siya ang pultahan og ang mga sheep niya kay siya po ang pultahan siya po ang shepherd ang sheep niya mamati siyang tingog. So, kung naay stranger nga mosulti, halit mo dire. Ang sheep digid mamati. Marag in some way, katupong kan blind man bisag unsa og kanang murag nagtry manggod to og badlong ang katong kuan katong mga Pharisees sa iyaha kinsa man gini nag-ayon nimo. Nga murag ang idea ba nga mura lagi ni bypass ka lagi namo kay dapat man unta ang mga Pharisees ang naaana nga murag authority somehow comes to healing, casting away of demons, ingana. So, ang permanente mang ibulong sa blind man is na iniayo nako. Basta ang ako nabalaan, buta ko sa una, ug nakakita nako. So, ang mga Pharisees, sila to ang mga kawatan nga ni-try sila og kanang saka-saka dito sa kuan, sa coral, thinking kaya nilang ma-lead ang sheep. Pero ang nahitabo ni noon, mabulabog na hinuon ang sheep. So, mao na nga niingon dayon diri si Jesus nga ang kawatan ni anhi dinhi para mupatay ay mangawat mupatay og mo guba. So karon si Kristo ni anhi dinhi para muhatag og kinabuhi. So iya pong ginpadagayaon. So murag somehow mo na siya ang context gid ani niya gani kay after ana nga conversation si Jesus nakikingkwento na pud sa mga Pharisees kay kuan ba murag mo na siya ang part nga murag batuhon si Jesus ato mga Pharisees ba nangutana si Jesus sa tanang maayong binuhatan nga akong gibuhat unsa man ang akong gibuhat nganong inyo mo akong batuhon mo to katunay I am kani claim siya nga siya ang Ginoo ngana so sa imuha bro unsay murag kanang idea nimo ani pod sa kaning first part sa verse nga there is a thief steal kill and destroy. I just want to build on what you said, bro. The thief for me, original akong ginahuna-huna is the thief is si Satan. Si Satan. But thank you, bro, for your right context nga. Jesus was really, I don't know if this is the correct term, bro, insulting the religious leaders, the Pharisees nga. Hey, Pharisees, niani mo dire, you did not, wala ni mo giatiman ang mga spiritual nga panginahanglan sa katawhan. Rather, you're causing division, nagpaghihibulag, pakigubot, or kanabang worse gani bro, kanabang gilisod-lisod rin ninyo ang pag-follow sa aning mga karnero. Ending, you kill them and you destroy them. But ibahin mo si ako nanako dire heavy bro oy, heavy if ever I was a Pharisee. If you would come to my church, bro, if you would come to my church and na ako youth, no, and you saw nga, I'm leading them to sin, and then isulod ka dito, nisulod ko kagalit, yan ingon ka na ako nga, ayaw, hilabti ako mo dapat sundon. Ma-insulto ko, bro, ay, marag magsumbagay, gano'n. Kidding na, bro, kidding aside. Pero yes, thank you so much for this new knowledge. The thief could be also no mga false teachers, mga that could be teaching other things. But anyway, the issue here is for the religious leaders were not really wala nila gibuhat ang ilahang appointment, ilang assignment to lead the people sa spiritual nga panginahanglan, their needs. So, yeah. Muna siya ako I was building on you and I was just amazed sa imuhang concept na bro. So, kana lang. Although, na-give ang point sad po that the thief is also Satan because ang matud pa sa giingon ni Jesus Christ, I forgot asa na to siya sa John, nga nag-claim sila nga, we are Abraham's son, anak mi ni Abraham, dili mi born out of fornication, ing ana. O giingon dayon si Jesus, kung anak gid mo ni Abraham, then inyo tang buhaton ang binuhatan ni Abraham. Ang inyo mang ginabuhat, ang binuhatan man sa kaaway. So mga anak mo sa kaaway.
Kay ang kaaway, Mm. ang iya paging point paging nga anak sa kaaway katong mga Jews o mga Pharisees ato sa audience ni Jesus at that time. I forgot asa na nga chapter sa John. Mm. So it could also be kay at the back of the Quran, sa back scene man pud ana kaning mga Pharisees gapaluyo magid ana the prince of the power of the air. But ang context Ah, gid nun pod niya, giigo gid niya ang mga Pharisees gyud ah. nga mura mo og mga kawatan. Kay imbis nga inyo hata nga itultulan ang mga tao sa Ginoo, inyo nang gitultulan ang mga tao nga i-praise kay kamo. Nga na ba? So wala naman nabutang ang dungog sa mga Pharisees kay mao bitaw na nga tong time nga gibuhi ni Jesus ang kuan patay katong si Lazaro. Ni ana Mm. ang mga Pharisees, ato na lang puning patyon si Lazaro bi kay ang mga tao mutuo naman kang Jesus. Kinsa man ni siya? Nga ana na ba? So ang tinguha ra gid nila gid is to steal, to kill and to destroy. Napo na sa Matthew pod nga giingon pod nga mo maningkamot sila nga motabok og dagat para ma-convert ang usa ka Gentile padung sa Judaism. Pero mas worse na hinuon ang ilang batasan kaysa sa mga nagtudlo nila. Nga na. So mao na nga ingana ang kinaiya gid ani pod when it comes to the Pharisees. So then human kay na butang naman nato ang kuan ang ground bahin sa first statement, thief cometh not but for to steal, to kill and to destroy. Ang next Mm. ani kay mao man day na ang ginabuhat sa mga false prophet or false teachers na ay opposite side gihatag din si Christ. Ang opposite Mm. side ako muhatag noon ko kinabuhi. Og akong i-recollect balik katong imong statement bro Leo nga kato ganing ang tinuod nga kinabuhi. Unsa ganito bro? Mm. Ibalik ka to. Ang kuan. Ah, to glorify God and to Mm. enjoy Him forever. Not just enjoy Him forever means starting now. That's life. Amen. Kana gyud. Oo. Kay I remember nga naay usa ka preacher gani pod nagsulti nga heaven is a place nga wa nay kagutom, wa nay kasakit, wala nay mga kagul-anan. Pero na-consider ba ninyo nga ang heaven is a sinless place? Nga na. So diri palandaan aning nga kinabuhi if we fail nga atong i-gauge atong kinabuhi sa usa ka kinabuhi nga para sa ngana to please God nga makapalipay ta sa atong Ginoo, then how are we going to be qualified or should I use just the term that to be qualified dito sa langit? So mo na siya nga life ang ihatag karon sa Ginoo and later maybe we can expound that sa ato ang pag-discuss. Okay. So karon ang ganahan nato nga i-emphasize ani kani nga life. So karon kani nga life ingon ni Jesus iya ni nga himuon nga abundant. So kaning abundant life unsa kahapon ni siya? What do you think Mm. kaha bro? Unsa kani siya ang abundance nga gipasabot diri? If I may take the seat of kanang kuan bro, no, an unbeliever, I would see this one. Abundant life is, for me, is full of wealth where I don't need to think about spending. I don't need to think about budget. Kanang ana bro, but I can buy anything I want. I have all the things I need materially. Muna siya life for if I was an unbeliever. So, yun bro. Magino kay kung kita biya pod, una natong basa ani and wala pa tay hanaw ani about kan Jesus, we're just first time Mm. pa nga ni try og join anang mga church nga praise and worship, may ana nya kaning ipakita nga Ah, verse, John 10:10. ah. Oh, ninduta oy if I'm in Jesus, life and have it more abundantly. Uy, ninduta oy. Success. Success upon success gid bro when you ana bidyana nga kan Mm, labi mag-tights ka bro. So if mm, mag-tights ka grabe yung success magkuan gyud mag-ulan gyud og success. Muna yes, atong initial understanding. yes. Mao gyud. Kay I remember pag ani pod bro, before ko mo emphasize pod ani kay naay preacher nga wherein ang iyahang nga state kay our Jesus is very rich. Nganong man di man ta mangayo og milyon sa Ginoo og iyang ablihan ang langit para ibubo na sa atoa. Nako nga Lord, pagsulti ana sa preacher ang nigawas sa ako nga verse kay naay tawo nga nisunod kang Kristo niingon siya, Lord, musunod ko nimo. Ana si Jesus, nagunaw na kasi mong Mm. gisulti. Ako, may pa ang mga langgam na ay nest, ang mga foxes na ay Mm. holes. But the Son of Mm. Man, wag tay kahigdaan siyang ulo. Or kana Ah, palandaan nga sense ba nga, okay, Christ came here very poor. And
sa Philippians ing gibiyaning himaya sa langit. Unya niani siya dinhi nga usa ka tawo nga maingon nato ba nga pwede siyang ma-despise kay anak siya karpentero nya na-born pagid siya in a manger nga wherein kana nga manger wata kay bon puno na naglaway mga kanding, mga baka, mga ana niya kay gadali-dali Ugaw na gyud gid bro. kay mga anak Ugaw na. gyud. Mm. Ugaw gid siya. So butang na dito si Jesus dito. And we just don't have any account whatsoever kung naghilak-hilak ba si Jesus or pwede man ninyo ma-imagine ana. Pero basta ang sitwasyon pobre gyud si Jesus pag-abot diri. Yes. Iya gid nga gi-experience gyud ang mga butang nga makaingon gyud ta ba nga wala gyud ay koy excuse. Ing ani ang kahimtang sa ato ang Ginoo and we serve this Jesus. Ingana. So unsa man dining abundance? So man na siya ang pangutana dayon ba kay The question ani bro Hmm. no nga we follow Jesus in what he did muna atong kinabuhi and that why do preachers tell nga to have a luxurious life, to have a good materialistic life when in fact as you said Jesus really lived a very kung atong ibon humble kinabang pobre Mm. gid kaayo ba. So it might raise some questions. Do we promote poverty gospel mga inana ba, but I think ma-explain man na nimo ani nga Mm. kuan, but these are just some questions ba nga if not prosperity gospel then saman kanang pinubre dapat kang pobre kung mo-follow ka ni Jesus dapat po kang dato di ba, that's the question Mm. ana bro. Mm. Nindot, thank you for raising that bro kay kani before ko mo proceed sa pag-explain na ning abundant tanawa ni siya sa Book of Acts, mixture of people ang naa dinha, naay dato, naay pobre. Remember si Listra nga seller of purple, naa siya business nga mamaligya siya kanang mga sanina. Karon yang giingnan si Pablo nga kung imong nakit-an nga ako faithful nga magtotoo ni Kristo, hali mo diri sa akong panimalay og ang iyang balay gihimong simbahan. So dato siya, gihatag niya para sa himaya sa Ginoo. Nayuban pod nga mga pobre sa pobre gyud nga wherein nag-inawayay na gani sa Acts 7 ang mga tao nga ang mga Gentiles nga mga babae kay wala sila pagkaon, maing ana, Widows, mm, widows, mga widows. yeah, Pagpili mo and there pito we ka we, we tao. yes, Mm, and there we saw Stephen also bro where was Stephen. a kuan servant atong mga widows. Wala lang. It just I Mm, just remembered it. Yeah, padayon bro, sorry. yes. Kana bang ang mixture gani nga ang Ginoo wa man siya nagalang tinuod yun na God is no respecter of persons. If tugutan sa Ginoo nga dato ka, then praise God. Ipagamit na para sa iyang himaya. If kung itugutan sa Ginoo, digid ikuan sa Ginoo nga you are in that state, poverty, then ang ganahan sa Ginoo magdagaya pug ka sa pagtuo. Despite sa imuhang kahimtang. Pero ingon man po ni sa Proverbs nga Lord, ayaw pug kog papobriha kay mangawat niya ko. Ayaw pug kog padatua pug kaayo kay basig Kalimtan. makalimot niya hinuon ko nimo. Na Yes. nasa Proverbs 30 if I'm not mistaken ana. Og niingon po ni sa Psalms 90 if it's Psalms 90 nga wala gyud makakita si David og magtotoo or righteous person nga nanglimos na lag tinapay sa kilid. So pasabot di kita pasagdaan sa Ginoo. Mahimong Yes. poor man tuod ta according sa standard sa kalibutan pero makakaon kag 3 times a day. Kanang sapat-sapat ra gid ang tanan. Di man gani lechon bro no? Isda ra man Mm. gani pero 3 times a day. Oh, like 3 So times a day. yeah. Yeah. Nga na ba? I remember our last episode bro, it was Philippians 4:13. So yeah, like Oo. whether we're rich or we're poor, abundance or Kanang pobre, pagkapobre. yeah, siya. Mm. So, He learns to be in content kay kabalo siya mm, kinsa iyang giserve. And that's the secret nga niya nga kuan. Ni mm. Paul, Apostle Amen. Paul, mo na yung secret kinung padayon siya, mo endure siya sa pag-service because he is in content sa Mm. Ginoo. Amen. So, muna nga diri at least na set na to ang ground nga kanang pagkadatog pagkapobre it ang pangutana ang kasing-kasing. So muna karon nga ato nga i-dive in na unsa gid ining abundance, unsay ganahan nga tumong day ni Kristo dinhi. Nga na. So kani, remember nga naay katong blind man kaganiha. Ang katong nga blind man, wala man siya tagai sa Ginoo kadagaya. Pwede biya pud siya padatuon na lang sad pud sa Ginoo, pero ang ganahan ang Ginoo nga mumata ang ato ang spiritual nga mga mata. Pero kana nga analogy lang sa good pud gani. So Yes. usually kung musulti ganitag life and you're going to read through verses sa Bible, ang life kay always connected sa righteousness. Life equates to righteousness.
kinabuhi kay mutapat gina siya sa pagkamatarong ngana. So kani hinumduma nga katong sa time nga si Adan og si Eva kay nakasala gani sila. Human nga sila nakasala, gibanish sila sa Garden of Eden. So ang sala gidi ay mo separate nato sa kinabuhi. Kay ningon man to si ang Ginoo nga, uy, kung di nato sila ibanish sa Garden of Eden, magsigis lang count sa Tree of Life. So ang Ginoo gid mismo ang mopili nga iya haging i-separate sa atoa ang kinabuhi once na ang sala. Sala. So kalimot ko nato siya sa Psalms pud sad gihapon nga ang life is righteousness. So it's always connected sa kinabuhi ing ana. So mao ni siya ang essence nga ganahan si Kristo nga iyaha nga tagaan ta og kaluwasan dinhi mga igsoon. So unsa man ang katuyoan nganon si Jesus ni anhi dinhi? Naaman sa Matthew 1:21 gisulti man na dinha ang Emmanuel si Jesus ni ani siya dinhi para luwason ta gikan sa atong pagkamakasasala. So yata nga luwason gikan ana nga kinabuhi ug aron nga kita makauban sa iyaha nga gingharian in heaven one day. Kay as I've mentioned kaganiha, heaven is a sinless place. Walay sala na siya nga lugar. So kung ganahan ganita nga makakita og kinabuhi after this, after ani nga kinabuhi, then dapat sinless. Uy, kanus aman ta walay sala. So mo na nga ang ganahan sa Ginoo kani may iyang ipakita. Grasya. Kay nasayod gid ta nga og kung ato arging kaugalingon bisan unsa ato buhat og maayo, still ang pagtan-aw sa Ginoo sa atoa evil, dili matarong. Si ang Ginoo na ni declare ani sa Genesis 8 nga ang youth is evil sa iya sinugdanan gyud siyang kinabuhi is evil na since sa iya nga youth. So dili na niya lunupan ang tibuok kalibutan kay baw na gyud ang Ginoo makasasala ang tanan. So mao na nga pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ, the great shepherd, the door through ni Jesus Christ. Kung kita mutuo ni Jesus, sama aning blind man nga nituo siya sa gisulti ni Jesus nga giingnan siya ni Jesus nga adto sa pool sa Siloam hugasa imong mga mata. Pwede ba gyud pud mingon ang buta nga grabiha man pud sad Lord, nakadungog na ko nga kaya nimong ayuhon ng ubang mga tao ingana then imo lang kong ingnan nga maghugas pagyud ko. So no matter how nonsense it is, bisan gani ang gospel nga inyong madunggan karon, according sa 1 Corinthians, foolishness sa kalibutan. Nganuman, pinaagi ni Kristo, ikaw makabaton og kinabuhing walay katapusan. Nganong matagaan mga kinabuhing walay katapusan? Kay pinaagi sa iyang kamatayon, kunuhay, ikaw na matay. Ikaw na ang gilubong. Og karon kay si Kristo kay nabanhaw, ikaw pud kunuhay nabanhaw na sad pug ka. Pero dili gyud siya kay kunuhay lang, mao ginahitabo gid nimo spiritually. Basta ikaw motuo ni Jesus Christ. Kay mao man gina ang exchange, ang divine exchange nga unta kinahanglan the wages of sin is death. Ang bayad sa sala kamatayon. Kinahanglan kita mamatay sa impyerno para kita makabayad sa atong sala. E di man ta mosugot ma impyerno. So ana Ginoo, let someone else die for you. Kinahanglan na ilain pa ang mamatay para nato. Mo nang naay karnero, naay baka sa una, pamatyon sa altar, pak, agas ang dugo, kunuhay ikaw ang namatay. And then makikstorya samahan, sins are forgiven. Napasaylo nimo mga sala. Nya kasi sige magpakasala ang tao, makasala ka magyapon every year. So magsigis lag buhat every year. Sigis lag buhat na every year. So gibuhat na ni Jesus, ako na ang mutapos anang tanan. Mao na nga niingon si Kristo, I am come that they might have life. So karon, gitagaan ta niya kinabuhi nga pinaagi ni Jesus Christ ang ato ang mga kasalanan nabayran na. So wala na, thank you Lord, I am made perfect. Nahingpit na ta in the sight of God. Ang langit nga sinless, kita na pod nahimo na pod tang sinless. Spiritually, sinless na tatubangan sa Ginoo. Wa gyud kay gibuhat whatsoever. Nga nagtinarong ka, nakakagibuhat nga mga pwede pang mga buhaton pa nimo para mag-gain ang langit. Wala. Wala lang gibuhat. Nituo ka ni Jesus Christ o gi-count na righteousness sa imong nga kinabuhi. Karon niingon man og abundantly. So diri na ang part kay ingon man gud sad ni Paul nga human nga kita nakadawat sa grasya dili pinaagi sa atong buhat dinha na naibunga nga mugawas. Nga kita mahimo na tang malipayon mga salamat Lord nga imo akong gagiluwas kay mao ni giingon sa Ginoo
giordain sa to sinugdanon sa panahon nga mubuhat ta og maayong mga binuhatan kay nganuman giusab naman sa Ginoo atong kasing-kasing. Mao ni siyang abundance. Matingala ka nga sa una wala ko ani nga kinaiya. Dali ako nga malain, dali ako mapungot, makapangawat ko, makapamalikas may nga nga tanan. By the time nga nidawat ko ni Jesus, hala, na ay lagi na usab sa kong kasing-kasing. Yun sa ko nimo Lord. Nakakita na lagi ko sa akong kadautan ug ako ang nakita, ikaw ang kinabuhi, ikaw ang solusyon. Ug karon gikan ana sundon na tika. Muna na siya ang abundance. Tagaan ta niya og abundance to live the righteous life. Abundantly. I-prepare ta sa Ginoo sa katong iyaha nga gisaad nga gi-purchase gipalit ta niya para sa iyang himaya puhon dadto sa langit. Ingon pa ni Bro Leo nga forever we will praise his name. Forever dito sa iyang nga langit. Atuan na nga magdagaya na ta sa pagdayeg sa Ginoo dadto. So hinumdum mo nato giingon po din ni Peter o sa Hebrews, we are sojourners, pilgrims, temporary katanga Lumalabay. lumalabay. Mga Mga travelers kuan lang. kita ba? Travelers lang tagid ani nga kalibutan. Ang pangutana, kanunay ba natong giset ang ato ang mga mata sa kung unsay mas importante, ang eternal. And ang kana nga eternal which is si Jesus Christ na dawat naman nato. And I hope so ang tanan nga namati ani inyuhan ang matagamtaman ang kanang pagdawat ninyo kang Jesus Christ kay kung wala si Jesus Christ, kung dili pinagin Jesus Christ, di gyud ta makasulod sa langit. Kay giingon pa na ni Jesus, I am the way, the truth and the life. Wala gyoy makaduol sa amahan kundi pinaagi ra gyud ni Jesus. Og kana karon naa naman ta kang Jesus Christ. Abundance mabasa pa nimo daghan sa scriptures. Ephesians chapter 1, tanang blessings. Basaha din na. Basaha po sa Revelations nga kita himuon pang kings and priests ingana pinasahi nga nasod mga butang nga di makita sa mata ingana pero mga butang nga giandam sa Ginoo para nato spiritually. Og mao na ni ang last dayon nga akong ihatag nga ingon pa ni Paul, walay mata nga nakakita, wapay dalunggan nga nakadungog, nor naka-perceive ang senses sa tao kung unsay giandam sa Ginoo kutob sa tanan nga nahigugma kaniya. Naagi siya giandam nga nindot gid kaayo ug kana padagayaon na sa Ginoo sa atong kasing-kasing nga Lord mahimong nagkalisod man tuod ko dinhi pero gadagaya sa akong kasing-kasing paglaom makaabot gid ko ana nga langit wa nay kaguol wa nay kasakit kay imuhan akong gilimpyo. Or human nga kita nga gilimpyo ato agyod mabat-unan nga ang kinabuhi nga gihatag po ni Jesus kay mahimo putang parehas niya. Si Jesus man ang namatay sa krus, kunoy kita namatay. So ang iyang kinabuhi, ang iyang righteousness, naa na nato. So maplant po ang iyang batasan, iyang character as a righteous person, naa na po nato. And we will build it by the grace of God, abundance sa aning nga kinabuhi. Mahimong pobre man ta, madato man ta, nagkalisod man ta, o natas kadagaya. Hope so nga marag nahatagan ako in a nutshell mo na siya ang abundance. Yes, bro. So I also want to build on that, bro. I thank God for your explanation. So ang akong bagong take ron, bro, no, is on what you said about life. So this tells us, bro, nga from the very start, the Messiah, the Christ, Jesus himself will come here to conquer the spiritual, iyang i-conquer iyang daugon ang spiritual nga sakit nga naata. So in a way, bro, Jesus is telling ani nga verse 10, if we might focus on I am come that they might have life. More siya grong grammar, bro, no, pero paano gani siya old English man gani siya. Pero that they might have life. Jesus saw the status sa kinabuhi sa tao. I mean, all people are meant to die regardless sa ilang standard nga moingon sila nga butan man ko, but the real thing is that the Messiah Emmanuel has come to save us from all our sins. So that means we are already dead. And that save us from all our sins is that mohatag kog life. And this life starts from of course katong explain, bro, kamatayon, but in concept, bro, is that through Jesus
there is forgiveness of sins. Thus, Yes. we are forgiven. So kung sa ato pa ning mga theological kuan bro, this is justification, di ba? Amen. Mm. But Jesus does not stop there. Ano siya? Yes. I give you life, but dili lang na siya life, I will have it more abundantly. This is why Mm. there is really sa theology nga atong gitawag og sanctification or kumbaga Yes. paghugas gyud bro. It's really Mm. impossible. Ingon si Jesus, kaning akong pag-abot nimo sa imong let's say when a person decides to follow Christ, this is a total package bro. This is not just when kumutuo ko ni Christ kay mahadlo ko maimpierno and period ra. No. Dili na Mm. siya sayop na siya nga concept in a way Yes. bro nga mura siyang ticket ra bro ba. Mhm. You as a person na rakay ticket si Jesus ato kag heaven and then you Oo. just remain that way. No, that Jesus maybe lahi na nga Jesus. But in this Mm. verse, Jesus said, you will be very fruitful. Kung the Jesus in the Bible nga atong gistura abundant so mubunga jud ay bro. Dili optional ang bunga or kung ato pang hinauna bro, dili optional nga magbag-o gyud ang tinuod nga gitagag kinabuhi ni Jesus. So thank you. Yes. Mo ni akong concept nga nakuha bro. So mora po na Mm. akong point aning top 10. Mm. Mao That's gyud all bro. katuyuan gyud ni Jesus. Praise the Lord God. So kung naa pa nato ang concept nga motuotan ni Jesus para sa material things, kato kong gisulti, sojourners ra ta, pilgrims ra ta, mahano kaning tanan, matud pa sa ni Jesus Christ, unrighteous mammon ang kaning tanang butang, pero giingnan ta sa Ginoo, be a faithful steward sa unrighteous mammon. So word Mm. is unrighteous mammon kaning ato ang mga naangkon dinhi kwarta kay since unrighteous dili gid siya madala sa langit. Madunot ra gid siya og moth and rust. Ingon Mm. ni Jesus, set your treasures on things above nga dili madunot og moth, dili maigo og taya. Ingana. Mm. So mo ni siya ang abundance spiritual nga Okay. pagbunga kana. So dalaygon ang Ginoo gid ani nga gisaad gini sa Ginoo sa atoa. Kutob sa tanan nga nidawat ni Jesus Christ, i-full package gid ka sa Ginoo. I-full Mm. package gyud ka. Salamat Lord, imuha kaming gipamata sa pagkabuta. Bahalag may mga Pharisees moduol nato. Unsa man ang imuhang pag-ingon nga ni mata ka nga imong estado dili mapud ka dato ningana. Aw ang ato gyud masulti, basta sa una buta pa ko, karon nakakita na gyud ko kung Amen. unsa ang kinabuhi ni Kristo. Ngana ba? Mo gyud na. Okay. Praise Mm. God, bro. So, this was the intention of Jesus sa kung ano Pharisees, and that we learned nga it's really a great insult and we know that the response sa mga Pariseo aning is dili gani favorable and all the Mm. more gabil sila nga tungod silang ka-insulto patin gid nila si Jesus. Yun But yun. on the other side, for people nga wala dili privilege bro, buta, sakit, poor, it was somehow a game changer nga, huh? God Mm. really wants to use me gapon that I Mm. have an abundant life dili di ay position sa templo dili kwarta kay mga dato medyo bro nga mo din panggamito ni Lord so it was really a Mm. the Messiah Jesus Christ really gave them hope that they can do more bro and we consider mga mga apostoles and other disciples bro those who kana ba mga fishermen ra those who were deemed unclean labi nag mga shepherds and all nga wala sa templo were really the ones who were having an abundant life in a way nga ang mission ni Jesus really scattered ba really Mm. ni daghan ang tuo na nituo ni Jesus tungod sa ilang kinabuhi. Well, praise God for Amen. that. Now, after learning these things sa ana nga concept, bro, for this one, bro, how does this apply to us or how does God wants us to respond to this verse? If you can start sa imong application or reflection, bro. Mm. Kani to make it simple lang, para simple lang gid sa tanan nga maminaw ani para ma-apply na ni siya kay since Jesus man ang kinabuhi, then pangitao na nimo siya. Matag adlaw. Dili pwede nga kanang nidawat na mo ko nimo Lord Jesus and kanang okay na Christian ko nagasimba ko sa church. Pero kung ang tumong sa church nga ikaw mutubo sa pagtuo wala pa na niabot sa imuha, kulang gihapon kay dili man through the church ikaw maluwas. Through magid ni Jesus Christ ka maluwas. So kinahanglan gyud
Now, naa na nimong kinabuhi, ang abundance moabot na siya basta magsige na kag pangita na gayud niya. Kanang yung sanctification, kanang imuha ng time to time ila-ilahon ng Ginoo. Hala ka Lord, imo kong gitagaag kinabuhi. Pagbasa nako sa Biblia, hala sala day ni. Hala ka Lord, sala day ni siya. Lord, ako nga buhaton nga mudili ko aning butanga ug mubuhat ko ani naanay pricking sa heart ba. So, pero moabot gina siya basta kita magsige na og basa sa iya nga pulong. So start ani nga butang kung ni confess na ta, ni profess na ta, nga ni dawat ta ni Jesus Christ. Make it a habit or dili lang kay make it a habit, make it your life as well. Basaha ang pulong niya ikinabuhi. Nga naay mga kung naa kay mga kalibgan din ha, find a church na kung asa ka nga kanang maka have fellowship gyud kay pinasasaki gid kaayo gyud ang fellowship kay mao na ang gigamit sa Ginoo nga maglig-unay ka sa usa kay haduol lang adlaw mo balik siya. So Amen. kana lang to make it simple. Wow. Thank you, bro. Ang ako pog nga push ani bro no sa as a Christian, as a modern Christian sa atong church is that Jesus is not just a ticket to heaven, but Mm. there is really a push to be productive. So this fruits or this mga products is that of course being active in church, serving the Lord in all that you do, but more importantly, there is an internal change sa imong kagalingon because somehow Mm. maybe we're blinded with like the Pharisees, we are blinded by our religiosity or physical active ka sa church, but you have these Mm. secret sins that you do. So God is not really particular on those things, but really the sanctification starts with your heart. And Yes. atong sabton yun nga atong kasing-kasing is very deceitful, mangunguwat, and very hugaw Mm. yun. And this is something that when we do profess and believe in Jesus Christ, our heart should be the one starting nga mausab, and the fullness of the Mm. heart the mouth speaketh, or in short, Yes. kung unsay estado sa atong kasing-kasing, we act on it. So Mm. this is something that if ever you realize nga grabe man jud akong heart, it's so wretched, but there is hope. Since you Mm. believe in Jesus Christ, cling on to that promise nga, yeah, He is faithful and just to forgive, but He is Mm. also there to cleanse us from all unrighteousness. So Amen. that's the great part. So why do we have to be cleansed from our all unrighteousness? Because the original design of Jesus giving life to us Mm. is to have it abundantly. Abundant siya. It starts with an abundant heart, and then mo, of course, mukatay siya sa atong mga actions. So, Mm. kanara mo akong application, bro. Do Nindot you want kayo to bro. close? Yes. Na Yeah. nakuha Closing nimo remark. na say nimo pud bro ang kanang ang marg na better part gid pud ba nga kana gid sa pagkinabuhi ing ana. So kana mo na dapat nga himuon nato nga goal sa ato ang pagkakristohanon, not just the part nga ni dawat ta. Kanira ba? Kutob ba diri? No, there's something more. Kay mo nagingon sa Ginoo nga all scripture, tanang scripture gihatag ni sa Ginoo para nato for instruction, correction and kanang reproving all things para mahimo tang perfect man. Mo na sa first I think it was 2 Timothy 3:16 to 17. So Yes. hantod nga mo Timothy abot ta sa full 3:16. stature of a man. So how will we reach that? Dili sa katong na mention pa ni Bro Leo, dili sa grabe nga ministry kay pwede natong imaskara ang ministry sa atong sala. Kay nay uban nga I even joined napoy mga pages pud bro, naka-join ko og page nga Christian page. Pero ang iyahang pag shout out ba nga minister na unta sa church pero nagsigig buhat og secret sin. So makabulabog gyud na siya sa mga katawhan sa sulod sa church. Naingon pa ni Paul, little leaven, leaveneth the whole lump. Kung naay gamay nga Mm. leaven, libano sa sulod sa simbahan, pwede siyang mutakod sa uban. So mo na nga Mm. kinahanglan gyud sanctification. Kinahanglan gyud nga makita gyud nato ang full package or else basig di pa gyud data luwas. Ingana mao gyud ang pinaka danger. So ato gyud na nga i-gauge itong kaugalingon, naa na ba nato ang kinabuhi ug nakita ba natong nigdagaya ang atong kasing-kasing. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, temperance, self-control nga na tanan. Kay kung naa na siya, matod pa sa 1 Timothy chapter 2 21 nga if atong i-purge atong kaugalingon sa sala, mahimo tang vessel of honor
ready for the master's use. Amen. Magamit na ta sa amahan kay gilimpyo na ta. Ang limpyo ginasudanan ang gamiton sa Ginoo. Di na nagpasabot nga di ta makasala, pero gikan kay na atong kasing-kasing ba nga Lord, cleanse me. Lord, unsa pa akong mga butang nga angin akong hinulsulan kay balog yun ka nga dautan kay kog kasing-kasing. Nga na ba? So, praise the Lord. Praise the Lord, bro. Praise God. Well, Mhm. it's a really good reminder, bro, na with Jesus, there is really life that is Mhm. eternal, not temporary, hangtod sa kahangturan, and that we can do a lot of things when we are with Jesus. So, mo na promise po ni Jesus yun nato, no? If we are really empowered by His Holy Spirit nga yang gibilin nato diri nga kuan. There is kalibutan. So thank you so much aning insights, bro. I hope nga it really encourage you as well, because I was also encouraged na ako yung mga points diri, but nindot jud ng discussion because there are certain angles nga atong makita, and yeah, let's not aim for a very good life. That's not the goal, but if God does allow to have a very luxurious life, then thank Okay. you, but that's Mm. not gonna be the Di na siya ultimate goal. engage. Oo. All for the glory of the Lord, us being used for the glory of the Lord. So, Amen. Amen. thank you Like, so much, Brother Jeff.